Ngayon ay kasalukuyang dumadalo ng 29th World Mission Convention si Senior Pastor Choi at Pastor Kim. Ang mensaheng ipinahayag mula sa ating pulpit nung nakaraang linggo ay the disciples who have the authority to defeat the age of the Nephilim mula sa Genesis chapter 6 verse 4 hanggang 5 at Matthew chapter 28 verse 18. Magandang araw. Narito ang OLMC News. Narito ang ulat mula sa schedule ni Senior Pastor Choi at Pastor Kim mula sa Korea nitong mga nakalipas na araw. Ang bunsong kapatid ni Senior Pastor Choi na si Senior Deacon Choi Tae-ju ay na-nominate ng Democratic Party para sa eleksyon sa munisipal ng Damyang at opisyal na kabilang siya sa mga tatakbo sa eleksyon. Sa June 3 ay nakatakdang maganap ang eleksyon nito. Binisita rin ni Senior Pastor Choi ang kanyang mga magulang, ang kanyang ama na si Elder Choi Sung-chun at ang kanyang ina na si Senior Deaconess Wang Sun-rie. Gayun din, ang kanyang tiyuhin na si Elder Wang at tiyahin na si Elder Kim. Sa tagpong ito, sila ay sama-samang nagsagawa ng isang mission forum. Noong nakaraang linggo, ay nagbahagi ng mensahe si Senior Pastor Choi ng pulpit message sa Naju Hanbit Church na may pamagat na The Turning Point to Establish 1,000 Bartisan for Individual, Family, Next Generation, 237 Nations, and 5,000 Tribes, at nagbigay ng benediction si Pastor Kim. Pagkatapos, ay binisita rin nila ang The Grace Church na naitatag matapos ang pagmiministry ng 20 taon sa Naju Hanbit Church, kung saan sila din ay nakapagpahayag ng salita ng Diyos at nag-report ng kanilang mission. Noong nakaraang Lunes, ay nagbigay sila ng pagsamba at dumalo sila ng Addiction Prevention Evangelism School sa Gwangju City, kung saan si Senior Pastor Choi ay nagbigay ng benediction. Nakipagkita at nagbahagi rin sila ng kanilang forum kay Reverend Na Kwang-soo na President ng 237 PRTS at kay Reverend Ro Il-wan na Chairman of the Board, gayon din sa iba pang kawani ng administrasyon. Kagabi ay binisita rin nila ang D2 All Nations Church sa Daegu, kung saan nagsisilbi bilang senior pastor ang direktor ng Addiction Prevention Evangelism School. Samantala, ang 29th World Mission Convention na may temang Raise 1,000 Bartisans in My Region mula sa Acts chapter 1 verse 1 hanggang 8 ay nagsimula noong April 22, Miyerkules, at magtatapos hanggang ngayong araw, April 26. At ito ay kasalukuyang dinadaluhan ngayon nila Senior Pastor Choi at Pastor Kim sa Gyeonggi-do, Dokpyong RUTC. Gayun din, ito ay dinaluhan ng higit kumulang sa 700 ng mga iba't ibang mga pastor at misyonaryo mula sa 80 na iba't ibang mga bansa. Sa una at ikalawang araw ng convention, April 22 hanggang 23, Miyerkules hanggang Webes, ay missionary camp training. Sa WMC, ipinahayag ng World Evangelization Senior Board President Reverend Yu Kwang-soo ang 3 lecture. Ang unang lecture ay ipinahayag ang mensahe na nakasentro sa tema ng WMC na Build 1,000 Bartisans in My Region mula sa Acts chapter 1 verse 1 hanggang 8. Pangalawa, ang 3 paths to establish 1,000 Bartisan mula sa Acts chapter 11 verse 19. At huling ipinahayag sa mensahe ang lecture ng God's Hidden Chord mula sa Romans chapter 16 verse 25 hanggang 27. Kahapon ng Sabado ay WMC Core Message Training at ngayong araw ay matatapos ang huling schedule ng World Mission Convention. Sa mga oras na ito ay kasalukuyang mayroong United World Missions Festival Worship sa Emmanuel Soul Church. Nawa, sa pamamagitan nito, ay tunay na matanggap rin natin ang kasagutan mula sa mga mensahe ng World Mission Convention
Gayon din patuloy natin ipanalangin si Senior Pastor Choi at Pastor Kim hanggang sa muli nilang pagbabalik dito sa Pilipinas. Ang mensaheng ipinahayag mula sa ating pulpit noong nakaraang linggo ay the disciples who have the authority to defeat the age of the Nephilim mula sa Genesis chapter 6 verse 4 hanggang 5 at Matthew chapter 28 verse 18. Ipinahayag sa mensahe na ang fundamental na problema ay hindi natin kayang masolusyonan gamit ang ating mga sariling lakas at paraan. Dahil tanging si Kristo lamang ang solusyon at tumapos ng fundamental na problema na dulot ni Satanas. Kung kaya't bilang mga anak ng Diyos, kinakailangan nating laging i-check ang ating mga spiritual state at laging tumanggap ng spiritual healing sa loob ng salita upang mapalitan ang ating mga maling imprint, root, at nature. Announcement. Mamay 1:30 ng hapon ay devotion worship ng TCNC Remnant Taekwondo. Ngayon, ang huling schedule ng World Mission Convention at sa linggong ito ay mag-undergo ng medical check-up sa hospital si Senior Pastor Choi at tatanggap ng medical treatment depende sa resulta. Simula bukas tuwing Lunes at Martes ay magkakaroon ng 25-hour 5-stream worship sa ating simbahan mula alas 8 hanggang alas 9 ng gabi kasabay ng oras sa Taekwondo class. Sa May 11, Lunes ang balik ni Senior Pastor Choi at Pastor Kim sa Pilipinas. Sa May 12, Martes hanggang May 13, Merkules ay ang ikatlong Philippine Children Remnant Conference at ito ay gaganapin sa ating simbahan. Sa May 14, Huwebes hanggang May 17, Linggo ay 333 Summer Evangelism School. Sa May 18, Lunes ay Swimming Evangelism Festival. At mula May 24 hanggang June 5 ay Evangelism Camp sa Mindanao. Nawa, sa linggong ito, tunay na tayo ay maging disipulo na gagamitin ng ating mga otoridad upang wasakin ang panahon ng Nephilim. At dito nagtatapos ang OLMC News. Maraming salamat!